Good evening mga Lodi. Ngayon may mga nag-request about dito sa PiBridge. So alam naman natin na nabanggit ko na medyo negative ako sa PiBridge kasi nga pati yung mga source drone na developers sinasabi nila sa Twitter na hindi pinagbigyan ng core team na gamitin ang PiSDK. So negative yun okay sa atin. Ngayon na naman maraming lumalabas nagpapareview kung okay pa daw itong PiBridge. Nasa sa inyo kung i-take nyo yung risk kasi nga pwede mo na siyang mabili yung PIB token nila. Itong PIB na to ay nasa Binance Smart Chain. Ngayon, pwede mo na siyang ma-trade or makabili sa PancakeSwap. Ano ba kasi ang dahilan bakit may PiBridge? So, ang goal nito is parang i-connect yung dalawang network. Kumbaga, dahil nga ginamit niya ang Pino word. So, anong mangyayari dito? So, gagawa sila ng tinatawag na WrapPi na kung saan yun yung magagamit dun sa blockchain ng Binance. For example, dito sa Ethereum, di ba? Napakataas ng fees nila. May mga users na ayaw pumunta dito sa Ethereum network. Pero, ang nangyayari ngayon, okay, ito na yung bridge na tinatawag para yung mga Binance users na gustong bumili dun sa token na yun ay magagawa nila dun sa Binance or dun sa blockchain ng Binance. Kaya gumagawa sila ng tinatawag na wrap. For example, yung nangyari dun sa Gala. Okay, pag i-check natin ang Gala, ayan o, ang Gala ay na-create dito sa Ethereum network. Ngayon, marami sanang mag-invest dito sa Gala, kaso lang napakataas yung fee. Ayaw nilang gumamit dito sa Ethereum network. Every transaction mo ang laki ng kinukuha. Ngayon, para yung mga taong yun ay ma-reach nila, ang gagawin nila is gagawa sila ng wrap na token para sa blockchain ng Binance. So, ang gagawin nila, gagawa sila ng wrap Gala or P-Gala na kung saan itong Gala na to ay considered as Gala token pero dun siya sa Binance Smart Chain para naman makater or makabili yung mga Binance users na ayaw pumunta sa Ethereum network. Parang ganun lang dahil yun yung tinatawag na bridge. Okay, i-bridge nila. Ngayon, ito na nga ang problema dito sa Gala nangyari. Nagkamali yung isang developers dito. Mali yung code na nilagay niya na kung saan maraming nakapag-mint ng P-Gala na saan naapektuhan yung price or naapektuhan yung mismong project. So, yun yung kagagawan ng bridge. Kahit sana yung Gala dun sa Ethereum network ay hindi affected pero apektado dahil nga dito sa nangyari na ang affected lang sana dito ay yung P-Gala dun sa Binance na blockchain. So, eto, legit ba to? Hindi. So, sinubukan din-download. Okay, eto siya. Meron silang ibibigay na PIB token, yung PiBridge token, kung magta-top up ka ng Pi. So, paano ka magta-top up ng Pi? Yung Pi mo naman is nasa enclosed mainnet pa. So, anong mangyayari dito? Ito na yung tinatawag na gagawa ng WrapPi na kung saan sa BSC siya. Hindi ako sure dito pero kasi parang yung goal kasi ng Pi network ay lahat is gamitin natin yung Pi token natin dun mismo sa, alam mo yun, sa network at provided yung mga applications ay active na siya, nagagamit na natin. So, what's the point dun sa bridge na tinatawag? Parang hindi siya umaakma dun sa goal talaga ng Pi network pero ayan yung opinion ko dito sa PiBridge. Ngayon, ang nangyayari dito, di ba sinabi ko kanina na yung SUS drone, isang nanalo yun nung nakaraang hackathon project sa mga university. Sinasabi niya na ang PiBridge ay hindi binigyan ng authorization para gamitin yung SDK. So, di ko alam bakit yung core team ganun. So, may valid reason sigurado yan kasi nga ang core team naghahanap ka ng mga applications, naghahanap ng mga developers para mag-build or gamitin yung SDK at mag-build ng mga applications dito sa ecosystem ng Pi Network. Pero bakit hindi nila binigyan ng authorization ang PiBridge? Ngayon naman, ang maganda dito is ang PiBridge ay sumasali na naman siya. Okay, dito sa darating na hackathon. Ayan siya. Oh. So dito niyo makikita itong team member. Sa akin sa ngayon, hindi ko muna gagalawin or magtatap up kung ano-ano pa dyan na bibili ka ng WrapPi dun sa BSC para makuha mo yung reward mo sa PIB. Okay? So kailangan kasi yun makita mo dito. Top up at least 1 Pi or 1 USDT parang $1 to get 10 PiBridge reward and enjoy using the great app. So, I'm not sure bakit parang
ang conversion niya ng Pi, kahit sabihin na nating RAPI, is $1. Kasi ito, 1 Pi or 1 USDT. So, pwede ka mag-top up down ng 1 Pi or 1 USDT para makuha mo yung 10 na Pi Bridge reward mo. Okay? So, yun lang mga Lodi. Depende sa inyo. Ako, aantayin ko if makapasa siya, if continuous pa rin yung pagsali niya dito sa hackathon na to. Kasi nakita mo mga Lodi, ang mga sumaling members, okay, team of 1 hanggang maximum is 4 is nasa 1,019 na ang nag-register dito. Okay? So mag-end pa yan sa mag-start sa January 9, 5 na ngayon, at mag-end ng 28. So exciting to, dapat nating abangan. At kung ang Pi Bridge ay kahit man lang ma-aprobahan na gamitin yung SDK, so that's the time siguro na kung saan masasabi na natin na pwede tayong kung gusto nyo mag-invest sa kanya or hindi. Okay? Pero ngayon, titignan natin kasi nakapag-register naman na sila. Titignan natin if continuous pa rin yung pagsali nila dito sa hackathon na event hanggang matapos at tignan natin ang resulta. Huwag kang basta pasok ng pasok dahil view atat na atat kang pumasok, akala mo malilate ka. Hindi ganun yun mga Lodi. Walang madalian dito kasi pag lahat nagmamadali tayo, akala nyo late na kayo or maiiwan kayo, baka alam mo papasok na scam ka pala. Okay? So, bantayan natin. Hindi ko sinasabing scam kasi nga ginagawa naman lahat nila para makilala din sila. So, pagbigyan natin sila. Okay? Tapusin natin at tignan natin kung anong judgment ng core team or yung community or magpapatuloy pa sila hanggang sa matapos itong hackathon na event. At baka malay mo maging winner sila or nasa top 10, top 20. Okay? So, yan lang mga Lodi ang Pi Bridge. So, kung bumili ko ng PIB na token, nasa sa inyo yan, okay? Kasi lahat naman ng project is risky talaga yan. So, ayan mga Lodi ang ating update sa Pi Bridge. Sana naliwanagan tayo at huwag tayong basta-basta pasok ng pasok sa mga iba-ibang projects. Alam natin, as long as you hold your Pi dun sa wallet mo or inaantay mong may transfer sa wallet mo, din goods na yun mga Lodi, okay? Mag-wait lang tayo sa update ng core team about dito sa mga exchanges or application na kung saan sumasakay or sumasabay sa pagsikat or pag-trending ng Pi Network. Okay, so ako si Trogi and thank you so much for watching.